Hello mga ka-abi, dito po ang inyong mga lingko. Ito po si Mama Loy. Ito naman po si Jota po. Po si Ate Perla. At ito naman po si Papa o si Mami. So, ano pa nga ba ang lagi nyo inihilig sa amin? Ichika mo na, dali. La 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 la. Ichichika na namin, dali. Ay, kompleto kami. Na kami, Diyos ko, akala ko tinulugan na naman tayo ni Mama Lo. Bilang Sleeping Beauty. Awake na. Pero hindi ko lang alam pag nag-Canada tayo, ha? Ay, no. Babalik na naman tayo sa ibang time zone. Yes. O, nga pala, Canada ho kami para sa screening ng How to Get Away from My Toxic Family. Yes! Oo, so... November 7, 8, 9, and 15. Grabe, sunod-sunod pala yun, ano? Mamaya yung panawagan natin dyan sa bandang ending. Yeah! Basta, alam mo dito, Alya, kung bakit? Na ano? Kung bakit nasabi niya, kasi nga yung mga tao atat-agad sa mga chismis. Oo, diba? Huwag na itong madami intro, chismis agad! Ha? Oo, ba't mga chismis? Kung pwede naman facts. Oo nga, balita! Oo, balita yung ano natin. O, ano ang latest? O, ayan, syempre, binabati natin yung mga nakakuha ng 1 star, 2 stars mula sa Michelin. Yes, yung mga selected nights, saka yung mga Michelin de Gourmand. Oo, ito yung mga, mga affordable na mga restaurants na consistent yung lasa at distinct, kakaiba. Yeah. Katulad nyo sa Project 4. The following day, mula nang nanalo si Morningstar. Ano si Morningstar? Oo, eatery. Hala, kinabukasan, pila na hanggang kanto. Grabe. Yung iba naman bakit parang yun lang naman ilan lang naman yung pinuntahan ng mga taga-Michelin. Oo, meron din daw sa iba-iba like sa Marikina. Yes. Yung pinuntahan yung restaurant sa tapat ng Save More doon sa Santo Niño. Pero Nay, kasi di ba kakadating lang naman nila, so ibig sabihin, humanda na yung mga restaurants, di ba? Hindi mo alam, baka mamaya yung kumakain, mga Michelin assessors or di ba? Yung mga secret na mga nag-uuri nung mga pagkain. Di ba? Siyempre, ayun nga, merong Michelin, may Casolito. Ha? Marami. Ha? Iba yun, Nay! Channeling ka na naman dyan, Tito Orgy. Kung nag-channel. Speaking of... hindi. Diyos ko, basta maraming masasarap tayong kinakainan. Yes! Sana, mapansin. Sana mapuntahan ninyo yan. Ano pa ba yung mga yung masasarap na pagkain? Sana matikman nila yung La Olla ng Conchas ni Alden Richards. Di ba dinadayo din natin kasi yan? Sa kabuuan kasi yun hindi yung isang putahe lang tapos yan ang pinakamasarap. Tapos meron na agad silang star. Hindi. Sa kabuuan kung makakarami sila ng masasarap. Yes. Ba't hindi na-try? Yung sa dampa. Oo. Hindi dampa sa Makapagal kasi budol yung iba doon. Hindi ba yun? Hindi, budol na iba doon. Hindi ko nilalata, pero budol yung mga, yung mga paluto. Yung iba. Okay? So, dito sa dampa, dito sa Scout Timbaga, masarap din siya. Yes, consistent. Yung kanilang Cajun shrimp. Oo, tsaka savory, yung tuway liempo. Ay, Diyos ko, ayan, masarap din siya. Lalo na yung mga halaan soup. Yes. Ang masarap dito, Oji, yung may-ari. Wow. Pinairal na naman ni Josa. Baby boy ba, Josa? Wow, hindi ko talaga ba yun? Si Bigmela. Yes. At saka na yung Copiroti. Copiroti, yung kanilang 5-spice chicken. Diba? Ang dami. Just try niya yung masarap dyan sa Copiroti. Promise. Yes. Michelin sa akin yan. Diba? Tapos, sabi nga niya, pag hindi ka naman nasasarapan, sabi ni Enchong Lee sa akin, huwag mo sasabihin hindi masarap. Ay, ano dapat? Sabihin mo hindi nakapasa sa panlasa mo. Kasi yung hindi masarap sa'yo, baka masarap sa iba. So, sasabihin mo lang, hindi nakapasa sa panlasa mo. Paano na pag hindi maganda? Anong dapat sasabihin? Pag hindi maganda? Oo. Katulad nito. Hindi, sample nga. Paano? Ano dapat sabihin para hindi nakaka-offend? Okay. Pag tsaka, gano'n. Pag tsaka.
Hindi, ano mo na lang, uy, paayos mo yung ano mo. Alam mo, mas maganda pag matapos ilong mo, tapos nagpa-facial ka, kasi puno ng pimples, tapos paayos mo yung ngipin mo, tapos medyo papawasan mo dito yung baba mo, ganyan. Kuya, ba't di mo nalang garadyohin na ang pangit ko? Ay, hindi ako nagsabi niyan. Ikaw, nagsasuggest nga ako kung ano yung pwede mong ipagawa para gumanda ka. Eh, di pangit na ako. O, sino nagsabi? Oh, ikaw, hindi ako. Meron naman kaming imik, pati ako madadamay dyan. Kinakabahan na nga ako eh. Ay, naku. O anyway, ayan. Bigla ko naalala yung ano, yung kay Henry Cooks, masarap din yun. Ah, yes! Oo. Consistent din. Diba Jennifer Santos tsaka Henry? Yes! Chef Jeremy. Ito yung ano na catering na it tastes like home, di ba? Yes. Parang pinagluto ka lang ng nanay mo. Correct. Pero maramihan, di ba? Correct. Oo, galing. Ay, teka muna, speaking of Michelin. 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 Ano? Michelin. Ano Michelin? Yan ba yung kontrabida ni Sarah? Mention yun! Ano? Mechin ba siya? Mechin yung hinahalo sa seasoning. Parang mas gusto ko pa yung kumpatan nyo lang ako ng katulad ng kay Mreme. Mechin. Eh, hindi ba pinag-usapan nyo? Mechin, Diyos ko. Yun yung sabi ng ay, lamyan mo ng Mechin. Yun! Bitchin. Bitchin! Bitchin. Bitchin. Doon naman ka. Ay, nako. Basta. Ayun na nga. Ito ko. Michelin. Napapag-usapan din naman natin. Ito naman, Channeline. Channeline? Sino Channeline? Yung Diwata Paris Overload. Ano nangyari? Yun nga, Tito OG, ni Ray. Ay, bakit ni Raid? Ni Ray? Ay, Raid? Ginahasa? Ay, hindi! Ni Raid! Ni Raid? Binigyan ng antas. Oo, Anong rating? Ano rate ng Michelin sa kanya? Channeline nga. Channeline, yung kanyang Paris Overload. Ano yung Channeline? Kalaban ng Michelin? Hindi, Mama Loy. Channeling, ibig sabihin, charot lang yun, Mama Loy. Kasi, ginawa ng meme si Diwata. Hindi daw Michelin ang nakuha niya, Mama Loy, kundi Channeling Star. Ay, taray. Ilang stars? Channeline nga lang. Charot nga yung star. Ayun ba yun? Alam mo, yun pala yun. Ang mga Pinoy talaga, sa paggawa ng mga kagagahan. Ang tataba ng utak ko. Naisipan nila yung Channeline Star. Kaya ngayon nananahimik na si Diwata. Oo, Diyos ko, hindi. Nananahimik din. Nagsalita kay Rafi Tulfo. Ay! Naniloko siya ng isang negosyante. Na siya pa nag-abono dun sa mga ipinatayong mga pares sa Parisan. Talaga? Yung branches? Oo. Di ba nga, inilapit nga ni Coco Martin sa akin yan. Tulungan mo nga ito, Kuya Oji, kasi naluloko siya. So, wala man lang siyang percentage doon sa Paris Overload, ganyan-ganyan. Noon nag-shoot pa si Diwata ng Batang Quiapo. True enough, ito nangyayari kay Diwata. Yung mga kumuha sa kanya ng franchise. Siya pa nag-abono dahil nag-iwan pa ng mga utang. Kaya umiiyak si Diwata na parang hindi naman daw siya nanloloko ng tao, dapat siya ang niloloko. Wala na nga siyang nakuha, nag-abono pa siya, nagbayad pa siya ng mga ukautangan ng mga franchise nung kanyang Paris Overload. Oo. Hindi nga na ba yung mahahabol na? Siyempre, di ba, may mga connections din naman si Ay, hindi ko alam. Pero, Diyos ko, ayan na nga. So, dapat talaga merong mga nag-guide kay Diwata. Tama. Dapat talaga na lahat in black and white, di ba? Kailangan nakakontrata, nandun yung mga terms, di ba? Even pag yung mga cancellation, di ba? Malinaw po yan. Correct. Anyway, maiba tayo na serious note. Ito na nga. Dahil nga, naging malaking impact ang nagawa nung balita nga kay Eman Atienza. Yung klase ng kanyang pagkamatay, yung kanyang kondisyon. Yes. Ngayon ay inilalakad bilang batas yung Eman Atienza Bill. Ano nga ba ito?
Ayun nga, Nay, naghain si Senator J.B. Ejercito ng bill na parang anti-bullying, online bullying, yung mga hate posts, hate messages, para mapanagot yung mga gumagawa ng ganon dahil nga nakaka-apekto sa mental health ng mga nagiging biktima. Pero alam mo, ano yan medyo mahaba-habang usapin yan. Yes. Sana nga maisakatuparan yung bill na yan. Kasi parang kapatid lang to ng yung cyberbullying. Yes. Sana nga ay mapabilis sa Senado ang pagpasa nito. Pero mahaba-habang usapin ito kasi sa panahon ngayon, grabe talaga yung bashing. Kasi grabe na nga talaga yung bullying sa SOCMED. Pero parang pag naisip ko siya, minsan parang baka rin ang mahirapan, or siguro naman syempre naniniwala tayo sa talino ng ating mga mambabatas. Pero kailan ba nagiging bullying yung negative na comment? Kailangan i-assess pa kung negative ba yun, kung bullying ba yun. Kasi di ba nung araw, ang tawag naman natin dyan, inalas ka ako, dinus ka ako, inasar ako, pinipikon ako, di ba? Ngayon iba na, oy, bullying yan, binubully mo ko, di ba? Ngayon, parang ito lang na uso yung bullying, yung word pero noon pa naman nagaganap yan. Kaya nga, alam mo yung tayo nung bata tayo, diba? Siyempre, yung mga nagtutokso-tokso sa atin. Ngayon lang natin na-realize, teka, bullying pala yun. Nabully pala ako ng bata ako. Pero yan yung nagpatibay ng sikmura natin. Diba? Tukso! Yun dating tawag natin dyan. Tinutokso ka lagi. Pero wala parang bahagi ng kabataan natin. Pero hindi mo na pwede tawagin namimikon lang o nangaasar lang ngayon sa mga panahon ngayon. Talagang ang mga kabataan ngayon ay kailangan isaalang-alang ang kanilang mental health. Mahirap Minsan nga magbibiro lang ako na pa ako. Sandali, baka bully. Gumaganon pa ako. Baka insensitive yun. Baka Kaya minsan, yung mata, ang taba mo, o bullying yun, di ba? O body shaming. Ang pangit mo, ang itim mo, o racism yun. Yung gano'n na, nung araw, wala naman yan. Pero syempre, sasabihin naman sa atin mga kabataan, nung araw, iba naman kami ngayon, okay. Di ba? Yung kailangan talaga, syempre lalo na ako, lalayo pa ba ako? I have 5 daughters and they are all girls. Totoo ba? Yes. Hindi, di ba? Sa kanila itinuro ko na. Sabi ko, huwag kayong sasagot pag binubuli or nilalait ang daddy niyo. Huwag, dead man na. So wala sumasagot sa mga anak ko. Paano ko ipinaliwanag sa kanila pag ang daddy nyo hindi na pinash? Ibig sabihin, hindi na ako nakaka-apekto ng tao. Ibig sabihin, hindi na ako relevant. So, walang ni-reverse ko sila para hindi sila masasaktan. Si Eri, nag-enjoy pa sa bash. At lagi niya sinasabi, sayang yung views. Pag binlock mo yung basher. Binlock mo ngayon. Sayang ang views natin. Tsaka isang follower din yun hindi naman niya ako kilala in person. Diba? Hindi ko rin naman siya kilala. Ganun kalawak ang utak ng mga anak ko. Ngayon, di ba? Pero hindi man lahat ng kabataan ganun. Oo nga. Sana may isama yun doon sa curriculum ng GMRC 9, no? Na since nga nag-evolve na ngayon yung platform ng mga bullies din, di ba? Na naging online na, sana maturuan din yung mga kabataan kung paano gamitin yung social media in a positive way na hindi pambabash, hindi pambubuli, diba? At saka maturuan din sila kung paano dapat yung maging tamang attitude pag halimbawa ikaw ay nababash or nabubuli. Baka nga sa pagpasa nitong batas na to, magkakaroon na ng ngipin, diba? Pwede mo nang ireklamo yung mga feeling mo kahit na bata ka. Minsan dyan nagsisimula sa school, diba?
yung mga bashing-bashing na ano, ang dami nating narinig nga na mga anak pa ng mga artista, di ba? Na sa mga group chats, dun sila binubuli ng ibang mga kaibigan nila. Pero dapat yan isali na sa curriculum. Yes. Para mga bata pa lang alam na nila kung ano yung difference o yung meaning ng lahat ng mga gagawin nila na bago nila gawin, ito yung mga napag-aralan nila na para matakot sila. At para magdalawang isip sila na mang-bash kasi napag-aralan nila, kasi nakasama sa curriculum. Diba? Tom Rena, na bully ka na ba? Ay, oo, kuya. Ano talaga? Inaasar nila ako. Anong pang-asar nila sa'yo? Ako daw si Snow White. Ang arte mo naman. Ayaw mo pa, no? Lahat inaasam na maging si Snow White. Ikaw mo, arte-arte. Hindi, kuya. May karugtong yun eh. Ano? Rabbit. Snow White Rabbit. Candy? Yung candy yun. Akala ko, 7 Dwarfs. Ano naman rin? Ay nako. Anyway, ano mo naman, natutugunan mo na yung mga pangangailangan ng mga baby boys mo. Na nakikitrip mo sila sa fast food. Yes. So, siguro maganda na maayos naman ang kanilang mental health. Yes. Hoy, ako nagkaka-mental health. Dahil, nauubusan na ako. Namumulubi na ako. pinamihasa mo eh. Oo. Alam mo yun, speaking of yung bullying, di ba? Katulad nito, si Dustin Yu at si Will Astley. Oh, napano? Syempre, nag-kino-call out nila yung mga fans ngayon. Katulad si Will Astley, parang magtitake ng legal action. Dahil, ayan may nagsabi na sana daw ay matapos ang buhay ng nanay niya. Oo. Umabot sa ganun? Oo, tapos sa mga comment naman ng mga fans. Tapos pag si Dustin Yu ang nabubuli, wala ka sinasabi. May mga ganun na, my God, alam nyo, sa totoo lang, no, lalo na yung mga fans, no? At lalo na yung mga artista. Okay? Yung mga fans ninyo, sabihan ninyo, susunod yan sa inyo. Kasi mga fans nga ninyo, na baka nga saluduhan pa kayo ng mga fans ng kabila o fans ng ibang artista kasi kayo mismo artista ay gumagawa ng paraan para disiplinahin at makiusap sa mga fans ninyo na huwag mambubuli. Kasi di ba, nagsisimula yan sa Dustin Bianca Will Astley. So, nagkaaway yung mga fans. Ba't hindi na lang sila magkaisa? Lalo na merong pelikula. Oo, diba? Magsanib puwersa kayo lahat. Yung ba ito? Oo, tsaka yung yung launching movie nilang tatlo, di ba? Nabida sila. Kaya nga. Huwag na kayong mag-away. At please, yung mga artista, minalahat ko ha. Oo. Sana, pakiusapan niyo yung mga fans niyo. Huwag niyo silang hahayaang i-bash yung karibal ninyo o yung ka-rival ninyo. Huwag. Para kayo mismo, ay, kakutuwa naman to, sinasabihan niyo yung kanyang mga fans. Sino ba yung artistang gano'n na sinasabihan niya yung mga fans niya? Kuya, si Hart. Sinabihan niya yung fans niya, nung binabash ng mga fans niya, yung si Pia. Pia Works. Pia Works ba? Spell. Basta yung away na. Yung issue. Oo, di ba yung ganyan? Pero Naya, teka lang, sa tagal mo sa show business, di ba mula pa nung nagsimula ka, ganyan na rin yung mga fans? Nung wala pang Sockmed, susulat lang yung mga fans sa publication. Okay. Tapos yung kanilang mga hinaing, yung kanilang mga puta, isusulat lang nila sa yellow paper. Tapos kunwari kunwari tinira ko yung isang artista, tapos sumulat dun sa publication namin yung fanay, tapos pinagmumura ko. O di ang ginagawa ko, ginaganon ko lang sa basura. Di kami dalawa lang nagkaalaman. Iba na kasi ngayon. Dati, di ba yung mga rivalry? Ngayon nakikita na. Bilmanyan. Oo. At hindi natatanggal yun hanggat yung ikaw mismo nag-post ang mag-delete ng post mo. Iba na talaga yung landscape ngayon. Nakikita na ng maraming tao. Kaya yun ang malungkot. Nakakalungkot talaga yung ganyan. Sana yung good rivalry lang. Good. Sige na mag-away-away na nga kayo.
Ano yan? Yung... good ano? Healthy competition. Ayan, healthy competition. Healthy competition. Ay, nakakaloka. Pero kanina pa natin yung pinag-usapan yung mabashing-bashing. No? Sana nga talaga maging responsible posters tayo, no? Maging responsible commenters, yan, di ba? Pwede naman tayong magbigay ng kritisismo nang hindi nakakayurak ng pagkatao, di ba? Eh, teka muna Tito Ogie, may nag-comment. Yung, dahil ngayon sa mga bill na yan, yung mga anti-bully na sinusulong nga ng mga politiko. Hindi daw po kaya Tito Ogie na makinabang lamang din yung mga politiko para hindi na rin daw po sila i-bash? Naku, hindi. Mas malala pagdating ng eleksyon. Kaya lahat ng tatakbo kawawa sa 2028 dahil lumalala at medyo, di ba, lumalampas na sa teknolohiya. Yung mga nangyayari, lalo na kung Metocol Farm dati, ngayon iba na. Ano na? Hindi, syempre gagawa ka na ng AI, ikaw mismo, kukunin lang yung boses mo, tapos ikaw lang magsasalita. Yan ganon, kaya kawawa lahat nilalahat ko na yung tatakbo sa 2028. Kasi yung mga kalaban mismo gagawa ng paraan para bakbakin ka, sirain ka. At saka ang galing na ngayon ng mga ng mga research, ng labasan ng mga resibo. Yes. Sana ma-put yan into good use sa 2028. Correct. Na talagang yung mga resibo, totoong resibo, hindi fake news yung mga totoong resibo ng mga tatakbo, diba? So kung ikaw mismo, alam mong meron kang ginawang hindi maganda, tapos nangahas ka pang tumakbo, magdadalawang isip ka na ngayon dahil baka mamaya lumabas yung resibo. Correct. Speaking of resibo, naku, eto may resibo ko. Na ano? Nang napaka-successful Na? ng launch ng produkto ni Julia Montes. Ito yung talaga nag-move tayo ng araw. Yeah. Para maka-attend lang dito. Bago diba? tayo lumipad ng Canada. Diba? Sinabi ko nga yun sa kanya, alam mo ba, nag-move kami. Sabi niya, sobrang grateful siya na Pero sobrang din po kaming happy na naka-attend kami, nakiisa kami doon sa pag-launch ng kanyang produkto, yung Swiss Proli Night. Tsaka yung Swiss Proli Vitamin Supplement. Diba? So, eto na yung mga naganap, Eto na nga, Nay! Naka-attend tayo ng super successful na launch ng Swiss Proli Night ni Julia Montes at ni Miss Pinky Tobiano. Ayan, ako superstar study din ito dahil full support ang mga kapamilya ni Julia Montes sa Batang Quiapo at sa Cornerstone. Ayan, nakita nga natin dyan si Miss Cherry Pie Picache, Sir John Estrada, Angel Aquino, at Via Antonio. Ang mga artist naman ng Cornerstone na sila Eric Santos, Angeline Quinto, Dominic Roque, at Marquis Tron na siyang nag-host ng event. Nakita din natin dyan si Zainab Harake, si Mr. World Kirk Bondad, at saka yung kayang love na si Lou Yanong, at ang mga sikat na vloggers na si Yobab at si Kevin Monteliano. Nagkaroon nga tayo na ng pagkakataon na ma-corner si Julia Montes at etong ating chikahan. So ano to, hindi ka na magiging aktibo sa pag-arte? Magiging aktibo pa rin naman po. May gagawin akong surprise for next year. Dream project ko. Pero habang wala pa, syempre sayang yung time. Alam niyo naman tayo, kailangan kumayod pa. Yes! Pero bago kumayod, magbabakasyon muna nga daw sa Spain. Oy! Diba? Bakit si Spain? Wala kang pakialam, hindi naman ikaw magpapayag. Curious lang naman ako. Malapit lang kasi ilang sakay lang ng jeep. Ay, ayun na nga. Sabi ko na sa Mabuhay Rotonda to Sa may UST. Hindi, pero favorite niya ba yung Spain? Ngayon pala kayo pupunta ng Spain? Hindi, madalas din po kami sa Spain. At anong meron sa Spain? Ba't love na love niyo? Siguro yung food din po, saka malapit din sa culture natin siguro din may mga kailangan din kasi kami ayusin po. Aba, may property? Ay! Kaya kailangan pa kumayod ng kumayod. Yan! Oy, natikman ko yung take out Diba? Yung may ube ba yun? Yes po. Sarap. Uy, teka lang na. Teka naman. Pag nasasarapan ka, napapamura ka diba? Talaga masarap. Why etchos? Ang sarap ng take out na... At saka yung laba. Diba? Yun yata yun, diba? Yung lava ba? Yung lava ba? Ginawa kong violet ngayon. Ang galing. Ang sarap. Kumain ako. Yun lang kinain ko today. Talaga ba? Ngayon lang, hindi ko...
Siyempre, iba hindi ko na nakain. Basta gusto ko ulit yung take hotel na padalan tayo ng dati. Kaya inulit ko. In fairness, consistent. Diba? At saka nung 20th anniversary, di ba? May take-out food din doon. Siyempre, lahat ng anihin. Diba? So, nakita ko kayo ni Alden kanina. Ano to? May binubuo ba kayong project or whatever? Hindi naman po, pero kasi talaga yung friendship namin after ng movie, talagang di natapos. Akala ko meron na naman binubuong proyekto. Wala. Yung friendship namin, parang goes beyond dun sa film. So, we're very lucky lang na alam mo, meron ka rin isa pang kaibigan sa industriya. Mabait naman yan si Alden. Totoo, Na misunderstood lang ng iba. Sobrang bait, sobrang bait. Oo, kasi hindi, yung mga kasi kay Alden, yan, ikaw na magsabi. Sinasabi nung iba na user-friendly si Alden. Ha? Oo. Ba? Yun ang sinasabi. Bakit? Kaya tatanong natin kay Julia, naramdaman mo ba yon? Hindi. Alam mo si Alden, sobrang bigay todo Super. bilang kaibigan. So I'm just very lucky na isa ako sa mga totoong kaibigan na tinuturing. Ako napatunayan ko yung kay Alden at tinaman naman si Julia. So, anong masasabi mo? Andito si John Estrada, yung ibang mga artista, si Cherry Pie. Umatin Full force din ng mga taga-Batang Quiapo. Pero hindi ko nakita si Coco. May syempre may mga endorsement na kailangan ingatan. Bilang finance manager ng buhay niya. Oh my God. Bilang siya yung tagahawak ng mga kontrata, alam niya yung mga nakastipulate. Bawal. Naiintindihan ko by heart your Ayun. Pero isa sa masigasig na nag-follow up ng bisita dito si Coco. Yes! Ano yan? Oh my God! Tsaka kinwento ko nga sa kanya na, di ba, dapat ngayon yung lipad natin, pinaspone natin bukas, natin tayo. Hindi naman nakakahinayang kasi, di ba, very, very successful. Talagang pinagandaan yung event. At star-studded. Diba? Kaya tuloy ang tingin ng mga tao sa produkto, hindi so-so. Of course. Kasi saka talagang finormulate po talaga. Paano hindi nyo naman i-formulate maganda? Hindi nga nagising. Ha? Pero, effective. Good luck, And congratulations! Grabe, talagang no? Ito, yun ang ginamit mo, Loy, kaya hindi ka nagising. Ayun na nga. Ha? Hindi. Pero very effective, Nay. Grabe. Lumaklak kaya hindi ka nagising. Pasensya na po. Kasi natulog sisiw. Pero talaga na nung pag na-try mo siya, yung gusto mo na dire-diretso natulog, may experience mo kahit may jet lag ka. Congratulations, Julia! Yes! And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, yung mga nanonood po sa atin na hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na. Click lang yung subscribe button na nandiyan sa baba. At kung naibigan niyo po yung ating episode ngayon, meron kayong komento sa lahat ng aming chika, comment below, click like button, huwag kalimutang i-click ang notification bell. Dahil pag i-click niya, kayong unang-unang manonotify na meron kaming latest update. At syempre pa, kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I. At nandyan pa rin po nakapost yung ating po mga ganap ng 20th anniversary ng Cornerstone. Again, congratulations and happy anniversary, Sir Erickson Raimundo. Sir Erickson, may kumpare, napakabait niya. Diba? Sobra akong happy sa success ng Cornerstone. Yes, ang saya po, star-studded. Happy 20th. Yes, panoorin niyo po yung mga behind the scene na dyan po sa vlog ko. And of course, thank you so much to NP Skin Beauty and Wellness Center for skin, face, body, and wellness. Nandyan po sila sa Marig na siya, tapat lang po ng ABS-CBN. Sa ground floor lang po ng Grandia Place. Para po sa inyong mga drip. Ayan na, nagpa-drip ako. Di ba? Bago tayo umalis, di ba? Mga drips, mga facial, mga treatments, mga doctor's procedure. Nako, andyan po, top of the line, state of the art po ang mga machines nila. Kaya makakaasa po kayo. Very effective po talaga. Dahil talagang kita nyo naman po yung mga glow up namin nila nanay, di ba? Correct, Johnson? At ako naman gusto kong pasalamatan ang gorgeous smile ng Dr. JC Solis at ang Henway Bear Salon at Ideal Bishop. Thank you so much! Na may 200 branches na nationwide. Yes, ikaw naman, Rena. Doc Jessica D, tama! Yes. At Rena po, MRENA. Ayan, at syempre pa, aking panayam pa rin sa OG Days Inspires kay Tukayong Ogie Alcance. Yes. Yung kanyang pag-amin doon,
kung medyo naloka siya sa tanong ko, naging mabuting ama ka ba sa mga anak mo? Naiyak siya dun eh. Ay, naku. Panoorin niyo yan sa OGDS Inspires, ha? At syempre pa, ang mga screening namin sa Canada. Ito. Yes! Ito na po ang first ever Filipino movie premiere in the French city. Bonjour, Montreal! Sa atin pong Quebec screening sa November 7 po yan at 7 p.m. sa Decari Theater. And for tickets and sponsorship, please contact Miss Richelle Del Castillo of Flair Events Production at 514-717-0214. And of course, at the capital of Canada, let's go, Ottawa! Yes, your first Filipino movie premiere. Ito na po ang detalye niyan, ha? For Ottawa, Ontario screening, November 8, 2025, 10 a.m. at Bytown Cinema. For tickets and sponsorship, please contact Mr. Phil Caballes of Piak at info.piak@gmail.com. Sa Toronto, Ontario naman, dumako tayo. November 9, makita-kita tayo dyan, ha? 6:30 p.m. po. Sa Cineflix Auditorium sa 421 Bentley Street, Unit number 9, Markham on L3R92. For tickets and sponsorship, please call Mark Yu Productions or si Mark Yu sa 647-278-4374. Sa Edmonton naman, Edmonton, Alberta, screening on November 15, 2025, 7 p.m. po yan sa Cineplex Odeon Windermere Cinemas. For tickets and sponsorship, please contact Mommy Shea of Vertex Entertainment Productions, Mac Pagaduan of Canada Vertex Immigration, Bench Decker EDM Alberta Tour Manager at 780-876-5678 or email at jsumba7@gmail.com. Yes, ito po lahat ang ating screening ay hatid sa atin ng TapTap Send app. Kaya kung wala pa kayong TapTap Send app, ito po yung app kung saan madali po kayo, mabilis at maayos at mataas ang palitan ng dolyar sa piso. Yes, patungong Pilipinas. Mag-download na po ng TapTap Send app at gamitin po ang aking code, ang OGPH. Para, eto na, para sa mga first time users, magkakaroon po kayo ng additional $20. Yes, kasama ng inyong ipadadalang pera sa Pilipinas. Kaya kung meron kayong mga mahal sa buhay, nasusustentuhan, nabibigyan ng money, whether ito ay sa kanilang bank account, sa e-wallet nila, money remittance, yan. Pwedeng-pwede po dyan sa TapTap Send. Sigurado na mabilis pa at ano pa nga ba, mataas ang palitan. Yan po ang TapTap Send. Siyempre, whether kayo ay OFW o mga naninirahan na dyan, TapTap Send lamang po ang gamitin natin. Ha? Pero, magkikita tayo dyan lahat. Oo. Yes, live in person. Sasamahan namin kayong manood. At the same time, magkaroon tayo ng picture taking. Siyempre, magtsikahan tayo dyan. No? Sige po. See you, Canada! Ayan. Ayan. At See you syempre, po! Ayan na Mika's Closet presents at Viva Cafe. Ayan, syempre starring si Marisa Sanchez. Again, a birthday cake sa November 28 po, 2025, 9 p.m. po yan. You may contact 0917-1170-315. Ayan ha. At i-DM nyo si Marisa sa IG sa @truly_Marisa or Marisa Sanchez Giorla on FB for tickets. Ayan. Ako, abangan nyo po yan. Maraming salamat sa Mr. Fryman ni Henry Sangga sa masarap nating hapunan. Thank you ha. Ayan yung mga gustong magnegosyo. 3,000 lang o 2,999 lang. Alamin nyo dyan sa Mr. Fryman kung paano kayong kikita sa halagang yan. Ha? Yan lang ang puhunan ninyo, lalaki yan. Oo, ha?
Promise, oo. O yung Ultra Mega naman, ayusin mo naman. Nahulog, Ayan, Meron yung sa Lemery, namili ako dyan, Tito Ogie. Talaga ba? May kaunti kaming negosyo. So dyan kami namimili para makamura. Yes! Sinamili mo yung nanay ng mga bebe boys Kasama niya kung namimili. Siyempre pag may mga kaunti ka kahit mga munting tindahan, dito ka talaga makakamura, Tito Ogie. Hindi, lahat ng sari-sari stores, mini groceries, mga consumers, dyan namimili dahil mura na nga. At mga bago pa yung mga paninda kasi mabilis ang turnover. Pati mga business establishments, di ba? Kaya nga sila may suki card yung mga may tindahan. Meron ka na ba nun, May mga rebate sila Oo, binigyan nila ako nung bumili ako. Dahil nga, mura na, mas pinamura pa. Diba? At meron kayong bida. Yes! Ito na nga sa November 11. Yeah. 11, ayan, mag-ano po kami, TikTok Live. Selling sa mismong account ni Direct Coco Martin at Coco Martin Official. Yes! Ang dami na nagtatanong kung pupunta daw ba si Coco Martin. Yan ang abangan ninyo. Magla-live kayo, magla-live selling kayo. Yes! Ang daming sorpresa, Tito Ogie. Dapat nilang abangan. Batiin niyo dyan si Betchay, ha? Yung nag-ayos ng buhok ko, birthday niya. Ay, happy birthday, Betchay! Kasi si Ina Evans. Kaya binigyan sila ng cake ni Chef Jeng. Yes! Batiin ko na din ang aking uniko nephew. Ayan. Si Joshua Villarama. Happy birthday na! Meron kaming acting workshop. Ayan, mag-register na kayo. Para sa adults and teens. Ayan, sa November 22 and 23, ako po ang inyong acting coach. Wow! Yes. At syempre pa, sa mga kids naman, syempre si Coach Candy Pangilinan. Yan, sa November 28, 29, 30. Yan. Paano sila makakapag-register na Dasal lang. Totoo ba? Hindi, dyan kayong kumontak sa OGDS Acting Workshop FB or sa fanpage niya. At syempre, ito pa rin po yung lingkod, Papa o si OGDS na lagi nagsasabi, nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga. Huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Pag gano'n na. Ito, yung madulas sa lalamunan. Magpasalamat sa Panginoon! Kaya tayo kanyang ginising, ibig sabihin may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! Ano pa nga bang lagi niyong inihirit sa akin? Ichika mo na, dali! La 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 la! Ichika mo na, dali! One more time! La 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 la! Ichika mo na, dali! Effective talaga Tito Ogie. Madulas sa kamay, madulas din sa lalamunan. Sample! Sample na, di ba? Ibanit niya to. Saan? Siyempre, naglalaki. Saan Nahapdian yung Nahapdian. Ikaw naman, sabi na sa plato, ito hindi mas notes. Grabe ka naman, Johnson. Ayun lang. Nakakaloka. Sobrang bawa. Kita-kita po tayo 11-11. Yes! Salamat na rin, Coco, and belated happy birthday. Yes! Sayang, no? Dahil magbibenta din na kayo. Pwede ka na magbenta sa Canada. Alam mo, sabi nga ni Coco sa akin, ako, hindi naman si Mama Loy kasi kasama pala. Patid mo na lang yung message ko sa kanya, Mama O. Ano daw? Sabi ni Coco. Ano sabi? Grabe naman. Ba't naman hindi personal na dineliver ni Direk Coco? Ayaw niya mabahuan. Ha?